Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout Cruel Consuegra at shoutout kay De Guzman JP. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Brush. Ang madilim na anino ay bumasag sa liwanag at direktang tumalon palabas. Sa likuran niya, ang bilog ng banal na liwanag ay lumipad sa hangin at hindi gumagalaw. Ito ay halos pareho sa lahat ng nasa eksena. Parang hindi pa ito naaninag. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang madilim na anino, at ang malaking palakol sa kanyang kamay ay itinataas ang kanyang kamay. Gumalaw ang enerhiya sa pagitan ng mga palakol, at napuno ng itim na hangin ang hangin. Nanlamig ang mukha ni Aaron at nawala sa liwanag. Bang! Halos kasabay nito, si Lu Wuzhen, na kumokontrol sa streamer, ay agad na rebound sa pagsabog ng streamer. Ang buong katawan ni Lu Wuzhen ay nakakaramdam lamang ng kakaibang puwersa na umaatake sa kanya. Pagkatapos ay tumalbog siya ng ilang metro, sumisikip, at direktang bumulwak ang isang subo ng sariwang dugo. What? On the ground, seeing such scene, everyone can't help shouting in shock. Paano ba? Ang taong iyon ay direktang sinira ang pagkakulong kay Lu Zenshan. Panipi, kahit, masakit pa ba si Lu Zenshan? Anong klaseng perwisyo ang Aaron? Damn it, hindi ito ang kakayahan ni Aaron, pero ang Magic Dragon na iyon ay masyadong mabangis. Kapag nasugatan lang si Lu Zenshan. Kung hindi siya nasugatan, hindi ganito ngayon. Maraming tao ang hindi nasiyahan at galit na pinagalitan si Aaron. Malinaw, sa mata ng karamihan, mahirap o hindi katanggap-tanggap na hamanin ang awtoridad sa mata ng mga tao. Kung hahamunin mo ang kaalaman ng publiko, ikaw ay hahatulan at hindi makontento dahil sa selos. Imposibleng. Sa tuktok ng aswal na bundok, ang ngiti ni Wang ay napahiya at nabigla siya ngayon. Sa kabilang dulo ng Yegacheng, ang kanyang mga ngipin ay maaaring kumagat anumang oras ang kanyang kawalang kasiyahan at hindi pagnanais ay nauwi sa hindi mabilang na galit. At Lu Ruoxen, dalawang anak ng pamilya Lu na si Lu Wuzhen ay nasugatan, at ang kanilang mga puso ay direktang tumaas sa kanilang mga tinig. Patayin. Si Aaron, ang itim na figure ay biglang tumalikod, tulad ng isang kidlat, at direktang sumugod sa landing Wuzhen. Si Lu Wuzhen ay itinapon. Hindi siya stable. Sa pagharap sa mabangis na pag-atake ni Aaron, siya ay nagmamadali at pagod. Ang isa ay mabangis, uhaw sa dugo at palaaway na parang tigre, at ang isa naman ay parang leon sa kanyang takip silim na taon. Bagamat buhay pa si Wang Wei na may hindi mabilang na mga kasanayan, ang kanyang katandaan at mga pinsala ay humahadlang sa kanyang mga aksyon at medyo pagod na siyang harapin. Magic Dragon Su siya, umuungol. Sa pagitan ng mabilis na pag-atake na may daan-daang kamao, biglang tumalbog si Aaron, nakipagkamay gamit ang isang kamao at nagmamadaling bumaba. Boom! Ang isang suntok ay parang lakas ng pagsira sa langit at lupa. Ang anino ng Magic Dragon sa likod ay parang isang tao, isang dragon at dalawang suntok. Nagmamadali si Lu Wuzhen, magkadikit ang mga kamay, ang kanang kamay sa palad ng kamao. Bang! Sa likod niya, ang mga epekto ay sumasabog na naman. Demonyong dragon, mapangahas. Umungol si Lu Wuzhen, ibinaling ang kaliwang kamay sa ere, at isang gintong ron ang nasa palad niya. Ang palad ng Diyos, umuungol.
Aaron kaliwang kamay sabay-sabay sa isang kamao, kumakaway palayo. Bang! Isa na namang malaking pagsabog. Ngunit pagkatapos lamang ng pagsabog, ang dalawang tao ay nag-fist palm intersection, bawat isa, isang ginto at isang itim, sa tapat ng paghaharap sa hangin. Lahat sila ay ganap na humihinga, at hindi ng ahas na huminga, na nakaapekto sa sitwasyon ng digmaan ng dalawang lalaki. Maliwanag ang mga mata ni Aoshi, at tinitigan niya ang mga ito nang hindi maipaliwanag na masalimuot na emosyon. Tunay na Diyos sa Diablo. Langit sa lupa, araw sa buwan, tamang daan patungo sa kasamaan. Ang lakas ng dalawa, mag-away kayo. Uminom, umuungol. Kasabay nito, ang bawat isa sa kanila ay umungal upang i-maximize ang kanilang enerhiya. At pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang pagkapatas. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, 10 segundo. Biglang-bigla, sa oras na ito, biglang kumislap ang itim na gas ng buong katawan ni Aaron, at ang gininto ang liwanag ni Lu Wuzhen sa kabilang panig ay kumalat, na nagpatulala sa mga tao. 2 panig lamang, ang Aaron ay dahan-daang humakbang pasulong, at si Lu Wuzhen ay dahan-daang umatras. Bagamat halos hindi nakikita ng mata ang distansya, huwag kalimutang may isang lalaki sa eksenang mahuhuli ni Wensi. Tahan na, Lu Zenshan. Paano masasaktan ang Diyos ng Diablo? Hasga siya, Lu Zenshan. Halika, Lolo. Nang marinig ang kinakabahang naghihiyawan na boses ng mga tao, kumislap ang malamig na mga mata ni Aoshi. Hindi na niya kayang magpatuloy ng ganito. Bagamat umaasa siyang mamamatay si Lu Wuzhen, tiyak na hindi ito ngayon. Ang pagkatalo ni Lu Wuzhen ay katumbas ng pagkatalo ng tunay na Diyos. Sa ilang lawak, magkapareho ang pangalan at reputasyon sina Lu Wuzhen at Lu Wuzhen. Hindi ba't ang pagkatalo ng isang tunay na Diyos ay katumbas ng pagkatalo ng isa pang tunay na Diyos? At saka, kung may kakayahan si Aaron na patayin si Lu Wuzhen, posible bang magpakamatay siya balang araw? Bagamat lahat sila ay mga banta, malinaw na ang pagpili na ito ay hindi mahirap gawin. Bukod, ang pagpatay sa mga demonyo ay nakakatulong din sa iyong reputasyon. Sa pag-iisip nito, ang Ocean ay naging isang pulang gininto ang ilaw, na parang isang bulalakaw na direktang bumaril sa larangan ng digmaan. Damn it, Ocean God din ang gumawa nito. What happened? How come even Ao Genshin wants to join in? Hindi ba pwedeng Lucentian? I don't think so. Hindi ba't kasing husay ni Lu Zenshan ang magic dragon na iyon? Haha, Lu Zenshan is injured after all. Ayokong pumunta sa Ao Zenshan. Tsaka, kailangan niyang labanan ang magic dragon. Tama, at saka, tungkulin ng tunay na Diyos na tanggalin ang magic guard. Pagkababa pa lang ng boses, inatake na ng golden red streamer ni Aoshi ang Aaron. Boom! Si Aaron na mahina lang ang bentahe ay agad na nataman ng streamer. Binilisan niyang isara ang kamay at isinara ang lugar kung saan nataman siya ng streamer. May mga nagninangas pa na mga mata na namumula sa dugo. Aaron buong tao ang tila naiinip na, huminga ng mahabang hininga si Brother Ao Lu Wuzhen nang makita ang lalaki, hindi niya maiwasang maging komplikado. Kuya Lu, okay ka lang? Nakangiting sabi ni Aoshi. Kaagad na iginiit ni Lu Wuzhen, magiging masama ba ako? Nakakalungkot lang na ang Aaron ay isang talentadong tao na nahulog sa masamang paraan at nilamon ng masamang dragon. Sa isang sandali, hindi niya maiwasang saktan siya. Tumawa si Aoshi, Kuya Lu, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa, gayunpaman, ang anak na ito ay pumasok sa masamang paraan, tanggalin natin siya para sa lahat ng tao sa mundo. Ano sa palagay mo? Mapait na ngiti ang ibinigay ni Lu Wuzhen, hindi ko na mabilang kung ilang taon na kaming nag-aaway. Kaya mo bang panindigan ngayon? O ang mga lumang tuntunin? Sino ang higit na nanakit sa kanya, nanalo? Walang problema. 2 tao ang nagsabi, sa 2 streamer, diretsyong inatake ang Aaron. Sa panahong ito, uminom si Yue, patayin ang mga demonyo, at gawin ang hustisya para sa langit. 2 sa 1, tila napakalaki ng mga bagay. Sa ang 8 direksyon ng mundo, ang 8 kaparangan na Tianshu ay walang pagpipilian kundi ngumiti ng mapait. Dahan-daang hinaplos ng matandang walis ang kanyang balbas at sinabing, hindi ba't sila ang pinakamahusay na mga batong pandikit? Ito ay bakal na mapapadalisay, ito ay Jade na magiging demonyo,
At ang Aaron ay Jade na bakal, ngayon ang pinakamahusay na oras upang mag-espya. Pero 3,000 tao ang sinapian at walang isip. Natatakot ako. Ano ang magic? Bakit tao? Basta maganda ang iniisip mo, pati ang demonyo ay para kay tao din. Kung masama ang iniisip mo, ang Diyos ay ang demonyo, at si tao ay ang diablo. Heaven, Hell, the eighth wasteland heavenly books return to whatever smile away. Aaron ay may damdamin sa kanyang puso, kaya sa Diyos, wala siyang magawa, ngunit sa diablo, siya ang tanging haligi na magpapatatag ng kanyang isip. Lahat ng bagay sa mundo ay may dalawang panig, kaya dapat mong tingnan ito ng iyong puso. Tumawa ang matandang Wallis. Kung gusto mong iligtas ang iyong katawan mula sa dalawang Diyos, si Suying Xia ang pinakamahusay na pagpipilian upang suportahan ang Aaron. Ang Eighth Wasteland Heavenly Book Road. Tumango ang matandang Wallis. Oo, bitag siya ng pag-ibig, ngunit makakatulong din ito sa kanya. Kailangan nating malaman na sa daan ng langit, ang malalim na pag-ibig ay hindi naman isang pabigat. Kaya lang maraming tao ang nagkakamali. Sana ay mapahintulutan siya ni Ivory, at hindi walang kabuluhan ang paghahagis mo para sa kanya. Kapag ang Aaron ay natutong magkatawang tao sa labas ng katawan, at magkaroon ng magic na dugo upang protektahan ang katawan, magkakaroon siya ng pundasyon para pumili ng dalawa. Inaasahan ko rin kung anong extreme Aaron ang magdadala sa mga ideya ng taong iyon. Sa teoryang pagsasalita, sa Mahayana, hindi banggitin si Luau, hindi siya natakot kahit na mag-away kami sa isa't isa para sa 4 umaasang sabi ng matandang sweeper. 8 kaparangan bokhaha isang ngiti, kahit na walang anumang mga salita, ngunit na mata, at walisin ang sahig lumang tao kung ano ang pagkakaiba. Ilang sandali pa, bigla niyang sinabing nakangiti, sa totoo lang, mas inaabangan ko ito kaysa sa iyo. Total, isinakripisyo ko ang sarili ko bilang alipin para sa kanya. Kung wala siyang kakayahan, hindi ako mawawala, siya. At sa labas ng court sa oras na ito, ang labanan ng dalawang Diyos at isang mahika ay masasabing nakakasilaw. Ang mga epekto ng pagsabog ay parang baliw na parang ayaw nila ng pera. Bagamat ang individual na alyansa ay nag-set up ng bagong hadlang sa pangalawang pagkakataon, paano ito makakalaban sa ganoong mataas na antas at madalas na pambobomba? Sa maikling panahon lamang, ang individual na alyansa ay nawasak, na may kaunting itim na usok at maraming pagkamatay. Gayunpaman, wala ni isa sa mga nakakalat na tao ang lumikas. Iningatan nila ang kanilang mga katawan at sarap pa ring tumingin sa digmaan sa pagitan ng magkabilang panig. Para sa kanila, mas gugustuhin nilang mamatay kaysa makaligtaan ang gayong nakakagimbal na labanan. Ang isang tunay na kamay ng Diyos ay isang kamanghamanghang, at ang dalawang tunay na mga kamay ng mga Diyos ay hindi nakita sa loob ng libu-libong taon. Kung ang isang demonyo ay idinagdag, ito ay hindi naririnig at hindi naririnig. Si Ashi ay puno ng umaagos na liwanag, ang nakapalibot na Sheneng ay naging itim at pulang dagat ng mga bituin. Ang tagiliran ni Lu Wuzhen ay puno rin ng gintong liwanag, at sa likod niya ay isang dagat ng mga gintong bituin. Sa kabilang banda, ang masamang espiritu ng Aaron ay nakalantad, at sa likod niya ay may mga itim na pilak na ulap. Sa pagtingin sa tatlo, si Fang Fo ay parang 3 kalawakan sa langit. Sa patuloy na paghahabi at paglikas ng 3 dagat ng mga bituin, ang pagsabog at dagandong ay maririnig sa lahat ng oras, at ang antay-Buddha sa tuktok ng langit ay natapakan sa kalahating daan. 10,000 espada ay nabibilang sa angkan. Sa dagandong ni Lu Wuzhen, nagbago ang gininto ang dagat ng mga bituin sa likod niya, at hindi mabilang na espada na si Chi ang lumabas upang salakayin ang Aaron. Ang bawat espadang Chi ay may ginto na. Tumatakip sa katawan nito, parang sinanay ng walang kamatayang apoy. Ang bawat daw ay may potensyal na masira at mabulok. Ang dagat ng galit, ang dagat ng mga bituin sa panig ni Ashi ay nagbabago din. Ang dagat ng mga bituin ay nagiging libu-libong patak ng tubig, ang bawat patak ng tubig ay natatakpan ng asol na madilim na apoy, at may yelo sa labas, na nagiging ulan, ng mga araw na umaatake sa Aaron. Ang galit ng dragon. Pagkatapos ng Aaron, ang masamang espiritong itim ay sumisingaw sa ilang higanteng mga dragon, lumilipad at tumayo, tumangala, binubuksan ang bibig ng dugong dragon, pagkatapos ay sumugod. Boom boom! Sa sandaling magkita ang tatlo, may 4 na pagsabog na pumutol sa dragon,
hinaharangan ng dragon ang 10,000 espada, 10,000 yelong sinasalakay ng apoy ni Zuan ang dragon, at ang buntot ng dragon ay nagwalas ng libu-libong tropa. Ang larawan ay tense at kahanga-hanga, na nagpaparamdam sa mga tao na masuffocate. Gayunpaman, ang katawan ng dragon ay hindi ganap na may pagtanggol laban sa pag-atake ng dalawang tunay na Diyos ng ilang gintong espada at Xuanbing na si Xuanwo ay sumugod sa Aaron. Brush ni Han Sansi. Katawan, ngunit ang maitim na baluti ay itim at lila. Ang gintong espada at ang madilim na yelo at ang madilim na apoy ay nag-iwan lamang ng itim na usok sa kanya, at pagkatapos ay nawala ang itim na gas. 8 Magic Dragons. Patayin mo ako. Ang mga pulang mata ni Aaron ay biglang kumislap ng liwanag ng dugo. Pagkatapos, sa gitna ng kalangitan, tumaas ang mga itim na ulap, at lumitaw ang isang pulang dugong whirlpool. Isang makapal at hindi maihahambing na kolum ng liwanag ng kulay ng dugo ang bumasag sa whirlpool at direktang itinuro sa katawan ni Aaron. Sa kolum ng liwanag na kulay ng dugo, ang mga linya ng itim na magic at rune ay nakapalibot sa kolum. Sa basbas ng kolum ng dugo, ang katawan ni Aaron ay napalibutan ng itim na chi at sumabog sa mga pagsabog ng pulang ilaw. Umuungol. Pagkatapos, biglang naging itim na gas ang Aaron, at ang itim na gas ay nagtulak sa buong dagat ng black gas star sa likod niya, biglang tumalon at sumugod sa Luwuzhen. Pagkaraan pa lang ng itim na gas sa ere, biglang bumukas ng itim na pulang dragon ang bibig ng blood basin na dragon at biglang tumama. Ang kulit mo, lagi mo akong hinuhuli. Ang puso ni Luwuzhen ay sumabog ng pang-aabuso, nanlumos sa sukdulan. Pareho silang nandito ni Ashi ng sabay, ngunit karaniwang tinatitigan siya ni Aaron mula umpisa hanggang dulo, at pumikit kay Ashi sa kanyang kapanahunan. Gayunpaman, hindi nang ahas si Luwuzhen na pabayaan ang kanyang depresyon, dahil ang pula at itim na dragon sa kanyang harapan ay ilang daang metro lamang ang layo mula sa kanya, at galit na siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po